What's up guys? Trader Supremo here at nagbabalik po ako sa isang Bitcoin price analysis, ano? At explain ko lang po, no? So para sa mga bago sa channel na to, so every week meron po tayong weekly Bitcoin price analysis para makatulong sa analysis nyo sa market, ano? Okay, Bitcoin or sa mga large caps, ano? So ngayon, explain ko lang kung ano klaseng trader ako para maliwanawan kayo kung bakit ganito yung strategy, no? So ako po ay intraweek and intraday trader, no? So tine-trade ko po yung range, yung levels, so levels to levels play po ako, no? So regardless of the price, I will trade that one as long as nasa range high or range low ako, or meron akong defined range high or range low, no? So tsaka more of a trap trader po ako, no? So I'm naghihintay po ako palagi ng trap. And then, dun po ako nag-step in, ano. So, yun po akong klaseng trader. Now, analysis na tayo kay Bitcoin, ano. So, top-down analysis tayo from higher time frame to lower time frame, ano. So, from higher time frame, ano, kay Bitcoin. So, this year is year after ng bear market, ano. So, per market cycle. So, di ba ang bear market pababa? And then, yung accumulation year, yan yung year after ng bear market, no. So, nagsisimula yan ng January at tatapos ng December. So, kapag po, accumulation year, ang market po ay ranging. Pag sinabi po natin ranging, so meron siyang defined na range low at meron siyang defined na range high, ano? So, yun po yung aking strategy, ano? Ngayon, range high and then range low, ano? So, kung mapapansin mo sa analysis ko noon pa man, di ba, ang sabi natin, so first half, ano? So, or from January to June, magkakaroon tayo ng pataas na market o yung market or yung price paakyat, and then yung second half ay pababa, at nangyayari na po yan nangyayari at in-play na po yan. So ngayon, ganito, ano, so kung papansin niyo sa price, ano, nagkakaroon tayo ng drop since last month, ano, or August, ano, nagsimula na, ano. So ngayon, bakit or paano ko nakikita yung market? So una, i-analyze lang natin ito sa higher time frame, ano? So, kung papansin mo, so this price is capping the upside, ano? So, ito yung nagsisilbing resistance o yung price na pumipigil or kailangan basagin para magkaroon ng continuation to the upside, ano? Pero hindi niya mabasag, ano? So, yun po ay 31,000 plus, ano? Now, di ba? Simple price action review lang tayo, di ba? For example, yung price, nagkaroon tayo ng swing, ano? Yan, pataas. And then, syempre, hindi naman dire-diretso yan paakyat. Meron tayong tinatawag na mga retracements, no? So, or retracement. So, for example, yan. So, usually, ang itsura po ng retracement ay ganito, no? So, meron tayong retracement na ganito, no? Yan. So, retracement. So, after retracement, kailangan mabasag nyo yung high para magdire-diretso o pataas, ano? Pero ano po yung nangyari? So, dapat normal reaction ng price after no retracement. Kasi, di ba, pag may retracement, para maka-step in yung mga naiwan. Yun po yung magiging retracement. So, ano po yung mangyari, no? Dapat, i-break yung high, then magkaroon ng magkaroon ng breaking ng highs, no? Pero ano po yung nangyari, no? So, yung price, hindi nag-close o nagkaroon tayo ng ng deviation lang pataas and then reclaim back inside, ano. So, that means na yung price hindi kayang umakyat pa dun sa presyo na yun o sa taas noon, ano. So presyo niya ay dapat mas mababa, no? Kumbaga mataas na para sa season na to, no. So, what does it mean, ano? So, ito po yung karamihan sa so problema ng mga traders, ano? They are looking sa market structure, ano, without analyzing nasan market ba tayo, no? 'Di ba after ng bear market, nasa accumulation year tayo. Kapag nasa accumulation year tayo, ang market po are ranging, ano? So, paano ko ngayon nakikita yung price o yung movement na to? So, kung ranging yan, dapat meron tayong range, ano? So, ito po yung nakikita ko sa market. This is probably a macro range, ano? So, ano po yung range? Yung range ay isa po yung bracket ng price, ano? So, meron tayong macro, then meron tayong lower time frame range, ano? So, sa macro range, makikita mo
nakita mo yung price. So, meron siyang midsection na nire-respect o meron siyang midsection kung saan nagre-react yung price. Ano? Yun po yung unang rule sa range o pagpa-plot ng range. At nakita mo yan, nagre-react po yung price sa area na yan. Ano? So, ano ngayon yung range na to? Ano? So, pansin mo, so unang test sa high, nagkaroon tayo ng drop and then nagkaroon tayo ng deviation. Ano? So, deviation, nagkaroon ng reclaim back inside and then nagkaroon tayo ng dire-diretso pataas. Ano? So, ngayon, ang tanong, nagkaroon po tayo ng rejection dito sa range high at ngayon, sinusubukan niyang salatin itong range mid ulit. Ano? So, nagkaroon tayo ng flash crash last month or August. Ano? So, pero, hindi po na, sabihin natin sa Binance, sa Bybit na, ano po yan, na take out po yung low na to. Pero sa ibang exchanges po, hindi po na-take out yan. Kaya kailangan magkaroon po ng na even price tong mga exchanges. So, ano po mangyayari dyan? So, I believe, sa analysis ko, pwedeng i-take out ulit tong low na to, which is 24,000 plus, 24,700, I think. So, possible na i-take out tong low, and then once it breaks, it reclaims back inside, pwede natin lagyan mag-long dito, kung magre-reclaim with acceptance, So, ano pa? So, ganito. Okay, so analyze natin ulit sa higher time frame, so, same as my analysis last so last Bitcoin price analysis, So, ganito. 3 months. Yep. Yan. So, kung mapapansin mo yun, okay, tanggalin muna natin to para malinaw. Okay. Yan. So, kung mapapansin mo, kailangan natin hanapin saan nagre-react yung price or saan nagko-close yung price o yung nagiging support area bago mag-bull run. So, isa yan sa mga tinitingnan ko. So, pagka pinlat mo yung supreme range, so this is the bear market, this is the accumulation here, So, gawin natin yan sa previous cycle, So, this is your bear market and then your accumulation here. So, mapapansin mo, nagkakaroon po ng reaction o nag-close po yung price near, So, near the 75% level, So, ngayon, we are approaching this 75% level sa area ng 23,600 area, Okay, so bumalik tayo ngayon sa shorter time frame. Ayan, So, yan. So, mas lumiliwanag na ngayon yung analysis natin, So, yan, So, that is your, yearly supremo range, So, pwedeng dito mag-react yung price. Ngayon, ano yung mga possible scenario, So, ito yung assumption lang, or paghahanda lang just in case mangyari yung mga ganitong klaseng price action, Yan. So, dinrawingan ko kayo kanina ng range, So, ibalik lang natin. Yan. So, we have this possibility, So, to take out this low, So, pag tinake out this low, possible dito mag-bounce from 23,600 area and then if it is bullish, pwedeng ito na yung maging bottom and then magkaroon tayo ng reclaim back this area and then rip up to the upside. So, magsimula na yung recovery, yung price unti-unti until mid next year and then who knows, So, kung anong mangyayari, So, possible na ganyan yung isang mangyayari, So, pwede. Ngayon, once na ma-break, ma-break to with acceptance below, pwedeng targetin tong 19,000 muna, Or yung inefficiencies dito from 19,000 to 17,000, So, pwede yung sausawan, So, pwede yung sausawan na ganito.
And then, yan. Now, as a trader, ano ba dapat ginagawa ng trader? Ano? Dapat ba bottom? Dapat ba yun yung makuha? Dapat ba pagalingan mag-predict? Hindi po. So, ang kailangan nyo lang po, magaling kayong pumwesto. Marunong po kayong mag-establish ng position. So, ngayon, ganito. Once, for example, mag-break, nasa resistance ka ngayon, maglolong ka ba dyan? Siyempre, hindi. So, kahit na yan, pumunta dyan, maglolong ka ba yan? For example, yan, nagkaroon ng reclaim. Yes, pwede with invalidation below that week. Yung reclaim, yun po yung magiging confirmation mo. Okay, na this can be bullish. And then, pwede kang mag-take profit dito. And then add margin once na mag-reclaim above ng area na to. And then, malay natin, So, pwedeng gano'n. So, play levels to levels lang. So, for now, this is your level. Yan lang muna intindihin mo. Once na ma-break to, and then magkaroon na acceptance below, this will be your level, no? So, pwedeng gano'n yung mangyari, no? So, if I am a conservative trader, hintayin kong mag-reclaim dito sa area na yan, and then tsaka ako maglolong, and then invalidation below ng last low, ano? So, pwedeng gano'n. Pwedeng gano'n, ano? So, or pwedeng below this low, ano? Kung gusto mo mag-size up, ano? So, pwede yon. So, ngayon, yan po yung macro analysis, ano? So, ang unang price na tinitingnan ko ngayon ay 23,600. Yun po yung focus ko, ano? So, and ito po yung range, ano? So, yan lang muna yung area na tinitingnan ko. Ito, wala muna yan sa mapa para sa akin, ano? So, ito lang price muna na yan. So, from 31,000 to 23,600. Yan lang muna yung nakikita kong price. Ano? Yun muna yung tinatarget ko, no? So, 23,600. Ngayon, natin, ano? So, pumunta na tayo sa, sa lower time frame, ano? So, last week, nag-trade yung price around Monday range, ano? So, Monday high and then Monday low, no? We took this trade from above Monday high, ano? So, nakita ko, this is a trap. Once it reclaims back inside the range, that's my trigger. And then TP1, nag-TP1 ako dito sa May low, ano? Kasi mabilisan lang naman. And then, nag-TP2 naman ako dito sa Monday low, ano? Monday low. So, ngayon, yung price ay nagtitrade above Monday low, no? This area is acting a good support, ano? So, I believe, ano? So for now, there is 2 scenarios or 3 scenarios na pwedeng mangyari sa price, ano? So, papakita ko sa inyo. So, ito yung Monday range natin. So, pwedeng magpimpong lang muna yung price yan, ano? So, that's the first scenario, no? Second scenario, pwedeng bumalik ulit dito sa May mid, mag-pump to attract more buyers para mag-dump, maging fuel para mag-dump yung price to 23,600, which is 2022 yearly quarter, ano? So, yan po yung nakikita kong pwedeng scenario 2. So, pump to 27,800 area and then drop to 2022 yearly quarter o yung 23,600. That's the area na kung saan fucked up lahat, ano? So, yung mga naglo-long at nagso-short, fucked up lahat, no? So, I believe yan, ano? And we are seeing, long positions building up here, ano? Kasi yung price, nagte-trade above May low or yung support natin since last month, ano? So, we are still holding this support, ano? Magandang ito po yung malakas na demand, ano? At nag-hold po ito ng maganda, no? So, may possibility na umakyat tayo muna dito or pwede rin dito, no? So, wala pong makakaalam. Ang kailangan natin, maging ready tayo once na pumunta dyan yung price, ano? So, yan yung mga nakikita ko, no? Pwedeng umakyat muna dyan yung price and then mag-drop, ano? For a double top, parang ganyan. And then, the inability of price to break this high, yan po ay isang confirmation na babagsak yung price, ano? So, hintay-hintay lang, ano? Or kung pumunta man sa level na to, nagkaroon agad ng drop, okay? So, that's a trigger as well, ano? So, scenario 3, ano? So, scenario 3 is the most bearish one. So, wala nang retracement, ano? So, pwedeng ganito na yung mangyari, no?
pwedeng mag-break na sa May low, and then meron tayong previous week low, ano, so which is capping the downside as well, ano. So nakita mo yan, this is a support. So I want the price to break this area, no, and then magkaroon ng acceptance, and then mag-break na papunta sa 23,600. Pwedeng ganun yung mangyari, no. So for me, scenario 2 is the higher probability, no, o pwedeng mas pwedeng mangyari, mas malaki yung chance, ano. Bakit, ano? So tingnan natin ano yung probability kung bakit pwede siyang mangyari doon, ano. So I checked the previous cycle price action, ano. So papakita ko sa inyo. Okay. So punta tayo sa September 1, 2019. Yan. And then weekly level. Yan, okay. So titingnan natin yung area, no. So then the market cycle. Yan, no. Tingnan natin sa 4 hours time frame. September 1. Yan, ano. So August, same as this cycle, ano, or this year, ano. So from August nagkaroon sila ng drop, ano. So and then nagkaroon ng retracement to the to mid zone o mid area, and then slow going back down sa may range low, and then nakita mo, take out this low, claim back inside, nagkaroon ng pump, ano nangyari? Tinira ulit tong mid zone, ano. So is it the same price action dito? Hindi ba same lang yan? Nagkaroon ng drop, nagkaroon ng retracement sa mid, kasi this is May high, May range, ano. So price is playing May range since July, ano. So yun po yung tinitingnan ko. So hindi ba pwedeng ganyan, ulitin lang yung dating ginawa, ano. So possible magkaroon ng drop, and then retrace sa mid, and then bagsak ulit, and then retrace ulit sa mid, and then magkaroon ng diretso bagsak. Okay? So same yan dito. So bagsak sa mid, bagsak sa mid, and then dire-diretsong pababa sa main target natin. Yan. Hindi ba pwede yun? Pwede yun, ano? So walang imposible. So possible, may possibility na ganun yung mangyari, ano? So for now, I will play these levels to levels, ano? Yan po kasi ang pinaka less stressful strategy, kasi all you have to do is establish your position, ano? So hindi mo naman kailangan kuhanan yung bottom, as long as alam mo kung saan ka po position, magkakaroon ka ng pera, okay, kita ka ng pera dito sa strategy na to, ano? So for me, the price is still trading sa Monday range, then respect Monday range, ano. So mukhang ano, kasi mapapansin mo, no, price is trading above support, ano, at nag-hold po yung support ng maganda, ano. So kapag ganyan kadalasan nagkakaroon ng pump, ano. So possibly magkaroon tayo ulit ng pump dito, or kahit dito, no. So pwedeng sa 27,800 or sa 26,800, ano. Yan yung mga area na tinitingnan ko, ano. Pwedeng ganyan, ano. And then magkaroon ng drop, same as the price action na nangyari last cycle, ano. So pwedeng ganun, ano. So yun lang mga kapatid, sa altcoins, same lang naman, hindi naman same, ano, pero i-plot nyo or i-map out nyo yung range, yung mga key levels, and then syempre susunod yan kay Bitcoin, you know? So yun lang muna mga kapatid, sana makatulong tong analysis nyo. For now, you have to be careful, just trade the range, ano? Yun lang muna, ano? So that is the less stressful way to trade the market, ano. And yun lang mga kapatid, ano. So para naman po sa mga sa mga nalulungkot kasi nawala yung natin, yung channel, yung mga tutorial sa channel natin. Wag mo kayo malungkot. I will work something out. I will work something out that will work for you and then for me, ano. Hindi pwedeng puro bigay lang ako, ano. So I will work something out in the future, ano. So if you can guys help other mentors, support other mentors, bakit ano, no, sa akin yung nagiging bagsakan ng mga failed mentorship nila, no. So
kaya po ko yung pinrivate po yung mga videos ko, no. So medyo lang, I feel used, ano. So parang ang nangyayari ko kasi failed yung mentorship nila. You pay thousands of pesos, ano. So like 10,000, 5,000, 20,000 sa mga failed mentorship nila. Ito po kasing karamihan sa mga mentorship nila ay ginaya sa libro, ginaya sa YouTube, ginaya sa mga previous traders, tapos hindi man lang minaster, ano. So yun po yung problema ng mga gurus na to, kasi hindi po nila kayang maging profitable, ano. And what happened here is nagiging nagiging marketer lang sila, no. Siyempre kadalasan naman sa mga ganyan ay galing sa networking, and then pumunta sa may crypto kasi alam nilang may opportunities, ano. So we cannot blame them, ano. We all need money, no. So nangyayari ho ay yung failed mentorship nila napupunta sa akin, like nagiging bagsakan ako ng mga failed na karamihan naman sa inyo galit sa mga mentors na to kasi nagbayad kayo ng malaking halaga and then hindi naman gumagana. Kasi nga, kinopy lang ho nila yung strategy na yon. At kina-copy-paste lang ho, ano. So, at I gave you my strategy na ako po mismo yung gumawa, ano. Ako po mismo yung gumawa. Ako po mismo yung nag-test sa market. So, I spent thousands of dollars from tuition fee na matalo sa market, ano. And then, I spent thousands of hours learning how market works. And then bakit tong mga fake gurus na to sila yung kumikita while ako nagpapakamartir na, tapos nagiging sanctuary po ako ng mga failed mentorship nila, no. So medyo lugi ako doon, brad, ano. Parang lugi ako doon. So maintindihan mo naman kung bakit nagkaganoon, ano. So before I was giving everything for free, ano. And medyo nag-hold back na muna ako kasi ang nangyayari, okay, so you guys are supporting these fake gurus, paying thousands of pesos, and then kahit subscribe lang hindi nyo magawa. Pero dito kayo sa akin natututo, o dito kayo sa akin nagiging profitable. I believe that is very martyr of me, no? Na gawin nyo pa yun, ano? So, still, I will give you a market update every week para makatulong ako sa trade nyo, para kumita kayo ng pera. But, siguro yung edge ko, no? So, nakita mo naman yung strategy ko. May entry, may exit, merong position sizing, merong execution, merong common sense, ano? So, lahat po yan kailangan, kapag ka-mentor ka, kailangan alam mo lahat yan. Kapag co-mentor nyo, tinuturo, ano ba yung RSI? Ano ba itong MACD? Ano ba yung Bollinger Bands? Ni hindi mo alam kung paano mo papasukan. Paano mo nasabing nagme-mentor ka, Brad? Siguro, makonsensya yung mga yun, kasi nakakalungkot lang kasi kumikita kayo ng $100,000s tapos niloloko nyo yung mga tao, ano? Tapos yung mga totoong nagbibigay, yung totoong profitable, andito, ano? So, dapat makonsensya kayo. May karma yan, ano? So, yun lang mga kapatid, ano? So, good vibes lang tayo, ano? But I will work something out in the future kung paano gagawin natin that will work for you. At syempre, magpapagrow din sa akin, no? Hindi pwedeng puro bigay lang ako, ano? So, yun lang mga kapatid, ano? So, sana lahat tayo maging profitable soon, ano? So, God bless you guys.